Lahat ng best broker video para sa Forex ay nagsisinungaling sa'yo kasama na ang video na ito. Ako ay affiliate ng lahat ng apat sa kanila. Nagsisinungaling sa pamamagitan ng hindi pagsasabi ng buong katotohanan. Sinasabi nila ang spread pero hindi kung magkano talaga ang isang lot sa dolyar at hindi kung aling kumpanya ang legal na hawak ng iyong pera. Tatlong tanong ang magpapasya nito. Lahat ng apat na broker ay nabibigo sa isa sa kanila at sasabihin ko kung alin. Ito ang makukuha mo sa susunod na 10 minuto. 1. Ang tunay na gastos ng isang lot sa XM, XNES, IC Markets at Vantage sa dolyar, hindi sa pips. 2. Isang 15-segundong test na magpapakita kung aling kumpanya talaga ang may hawak ng iyong account. 3. Kung alin sa apat ang para sa iyo, batay sa kung sino ka. Ngayon ang bahaging karaniwang itinatago ng karamihang channel. Lahat ng broker link sa ibaba ay affiliate link at nabibigyan ako ng bayad kapag nag-sign up ka. Kaya naman sasabihin ko sa iyo kung ano ang mali sa lahat ng apat. At ito ay hindi financial advice. Sa buong industriya, 70 hanggang 90% ng retail CFD accounts ay nawawalan ng pera, depende sa broker. Iyon ay dahil sa leverage, hindi sa kahit sinong broker. Tanong 1, magkano talaga ang gastos ng isang lot? Tanong 2, anong kumpanya ang may hawak ng aking account? Tanong 3, ano ang mawawala sa akin magpakailanman kung mali ang aking pagpaparehistro? Karamihan sa mga tao ay itinatanong lang ang una at maling-mali pa ang pagtatanong. Kaya simulan natin doon. 4 na broker, isang trade, isang standard lot ng EUR, binuksan at isinara. Ang isang standard lot ay 100,000 units. Binuksan mo, isinara mo, iyon na ang buong trade. Sa EUR, ang isang pip ay humigit kumulang $10, kaya ang spread sa pips ay presyo sa dolyar, simulan sa Vantage. Ang kanilang standard account ay walang commission, 1.1 pips. Mga $11 iyon para sa round trip. Ang kanilang raw account ay $3 bawat panig at nagbibigay ng raw spread. $6 na komisyon at halos wala sa spread, sabihin nating $7. Ang pinakamura nilang tier ay nakakulong din. Ang pro ay nagbabawas ng komisyon sa $150 sa likod ng $10,000 na minimum. Ang account na walang komisyon ang mahal. Ang raw spread account ng IC Markets ay $350 bawat panig, $7 para sa round turn. Laban sa published spread na isang ikasampung pip, $8 lahat. Pero tingnan ang nasa itaas nito sa kanilang sariling page. Binabawasan ng raw pro ang komisyon sa $150 at kailangan ng $5,000 para mabuksan. Parehong broker, parehong trade, iba't ibang presyo, nakaayos ayon sa pera mo. Hindi nagcha-charge ng komisyon ng XM sa dalawa nitong retail account, kaya nasa spread lang ang presyo. Nagsisimula ang standard sa 1.6 pips sa EUR, $16. Nagsisimula ang ultra low sa 0.8, $8 para sa parehong trade sa parehong broker. At ang XNIST ay may tatlong tier na nagpipresyo ng parehong trade sa tatlong paraan. Walang komisyon sa isa, 0.05 sa isa pa hanggang 350 sa ikatlo. At lahat ng tatlo ay nangangailangan ng $1,000 minimum. Ibig sabihin, ang tamang sagot para sa XNIST ay hindi isang numero, kundi kung saang tier ka mapunta. Ang zero pip spread ay hindi presyo, marketing line lang iyon. Ang presyo ay spread kasama komisyon at makikita mo lang ito sa dolyar. Pero may isang broker dito na nagbibigay ng dagdag na kapital bago ka mag-trade. At ang dagdag na iyon ay may 4 na kondisyon na halos hindi binabasa ng sinuman. Bibigyan ka ng XM ng 50% ng iyong unang deposito hanggang $200. Tapos 20% sa bawat deposito pagkatapos noon. Yun ang ipinapakita ng promotions page ng XM ngayon. Ngayon, 4 na kondisyon at isa sa kanila ay nagpapaalis ng bonus ng tuluyan depende sa account na bubuksan mo. Una, credit ito, hindi cash. Hindi mo ito mawi-withdraw. Gumagana ito bilang trading equity at wala ng iba. Pangalawa, bawat withdrawal ay kumukuha ng bahagi ng bonus ng may proporsyon. Pangatlo, hindi ito inaalok sa European, British o Australian na bahagi ng XM. And it's pananin update ang isa na itinatampok ko, ang bonus ay hindi kasama sa ultra low at shares accounts ng XM. Kaya kung hahabulin mo ang mas maliit na spread sa ultra low, wala kang makukuhang bonus. Isa lang ang makukuha mo, hindi pareho. Walang kwenta ba ito? Hindi. Sa maliit na account, bilang margin buffer, talagang kapaki-pakinabang ito. Huwag mo lang itong ibilang bilang pera. Huwag ka munang mag-click. Hindi mo alam kung alin ka at ang maling pagpili ay mahal na pagkakamali. Naiiba ang takbo ng XNAS at ang pagkakaiba iyon ang buong punto. Ang XM ay nagbibigay sa iyo ng credit. Ang isang XNAS partner ay nagbibigay sa iyo ng cash. Sa bawat trade na ginagawa mo, kumikita ang broker mula sa spread o sa commission. At bawat partner ang magpapasya kung magkano sa kanilang kikitain ang ibabalik sa trader. Iyon ang tinatawag na rebate at 4 na bagay ang nagpapaiba nito. Tunay na pera ito. Mapupunta ito direkta sa iyong account balance. Automatiko itong binabayad. Mawi-withdraw ito, walang turnover requirement. At permanente ito. Hindi ito nag-expire at hindi ito bumababa. Ang bonus ay isang beses na top-up na may mga kondisyon. Ang rebate ay permanenteng diskwento sa bawat trade na gagawin mo. Kung nag-trade ka isang beses sa isang buwan, mas mabuti ang bonus.
Kung nag-trade ka linggo-linggo, walang alinlangan. Lahat ng nabanggit bago ito ay may iisang ipinapalagay na alam mo kung aling kumpanya talaga ang hawak ng iyong pera. Halos siguradong hindi mo alam. At hindi iyon ang iyong kasalanan. Ganyan talaga ito idinisenyo. XM, IC Markets, Vantage, hindi ito mga kumpanya. Mga brand lang ito. Sa likod ng bawat isa ay isang grupo ng magkakahiwalay na legal na kumpanya. Kung alin ang mapapasayo ay depende sa kung saan ka nakatira. Noong 2024, pinarusahan ng regulator ng Cyprus ang European arm ng IC Markets ng 200,000. 1,000 sa isa ang inaalok sa pamamagitan ng kumpanya sa third country sa loob ng parehong grupo para maiwasan ang limitasyon ng Europe na 30 sa isa. Tinatanggihan ng IC Markets ang batayan ng desisyong iyon at inaapela ito. Pero ang mekanismo nito ang dapat nating maunawaan. Dahil hindi ito bihira, ito ang normal na arkitektura ng industriya. Binuksan ko ang 3 site mula sa aking sariling bansa at nag-scroll sa ibaba ng bawat isa. Ang global site ng XM ay nagsasabing ang iyong account ay nasa XM Global Limited, regulated sa Belize. Sinasabi ng IC Markets na ang mga trading names nito ay pag-aari ng Raw Trading Limited, regulated sa Seychelles. At sinasabi ng Vantage na ang kumpanya sa likod ng brand ay regulated sa Mauritius. Ngayon, ang Vantage ay tunay na may hawak na lisensya sa Britain at isa sa Australia. Totoo ang mga ito. Hindi iyon ang kumpanyang maaabot ng $50 sign-up sa global site. Kaya narito ang pagsubok. Na 15 segundo bago ka mag-deposit kahit saan, buksan ang registration page ng broker. Piliin ang iyong bansa, mag-scroll sa footer, basahin ang pangalan ng kumpanya at ang lisensya numero sa maliliit na print. Sila ang nagtatago ng iyong pera, hindi ang logo sa itaas. Kung ang pangalan ay nagtatapos sa Belize, Seychelles o Mauritius, pwede ka pa rin mag-trade doon. Pero alam mo na ngayon kung ano talaga ang pinipirmahan mo. Kung nagsisimula ka ng maliit, Vantage ang iyong pintuan. $50 lang para mabuksan ang kanilang raw account. 0.0 pips, trade down bawat site. Bawat X na steer na may tunay na presyo ay nangangailangan ng 1,000 at ang mas mura sa IC Markets ay 5 Ang kanilang footer ay may insurance na hanggang 1 million. Referral code ABC. Nasa description ang link. Bumalik sa paghahambing. IC Markets at Vantage, sino talaga ang para kanino? IC Markets ay isang infrastructure play. Ang kanilang MetaTrader servers ay nasa New York, malapit sa liquidity. Nakasulat ito sa kanilang sariling account page. Kung nag-scalp ka o gumagamit ng expert advisors, iyan ang pitch, ang tunay na gastos. Ang entity problem na ipinakita ko ay pinaka-apektado ang IC Markets sa 4. Vantage ay ang low entry play. Nag-T-trading mula 2009, hiwalay na nakaimbak ang pera ng kliyente sa mga tier 1 na bangko at may insurance coverage pa sa ibabaw nito. Ang tunay na gastos, ang kanilang pro account, ang talagang mura ay nangangailangan ng $10,000. Sa ibaba nyo, nandoon ka sa raw na maganda, hindi pambihira. Kaya 3 tanong, 4 na broker. Narito kung sino ang nabigo sa ano. Nabigo ang XM pagdating sa gastos. Sa sandaling habulin mo ang pinakamahigpit nilang spread, nawawala ang bonus. Nabigo rin ang Vantage sa parehong tanong. Sa kabilang dulo, ang pinakamahusay nilang presyo ay nakatago sa likod ng $10,000. Ang IC Markets ang pinakanabigo sa entity test. Tier 1 ang branding, ngunit offshore na kumpanya para sa karamihan ng mundo. At nabigo naman ang XNIST sa isang bagay na iisang pagkakataon ka lang. Hindi na maaaring idagdag ang partner code sa account na mayroon na at ang tanging solusyon ay magsimula ulit. Nabigo ang lahat ng 4 sa isa. Wala sa kanila ang nabigo sa 3. Iyon ang tapat na sagot. Pero may isang pagkakamali na hindi nito na itatama. Isang field na isang beses ka lang makapaglalagay. Bawat isa sa mga broker na ito ay may referral field sa registration form. Isang beses lang ito lumalabas. I-submit mo ang form at nagsasara na ito. Magtatapos na ang offer na ito ngayong gabi. Walang mawawala sa iyo kung maghintay ng 1 linggo. Pero mag-register ka ng walang code, mawawala ang buong benepisyo. At oo, may bayad ako. Binabayaran ako ng broker mula sa spread na sinisingil na nila sa iyo. Pareho lang ang gastos mo kahit paano. Sa aking link, ibabalik ang bahagi nito. 4 na broker, magsisimula sa maliit na wala pang $200. XM code XVCITGC. Kung madalas kang mag-trade, mahalaga ang bawat gastos. XNICE code FC2 one-time CBWSS. Para sa scalping o sa pagpapatakbo ng expert advisors. IC Markets, makikita ang referral ID sa screen at ang link ay nasa ibaba. Pinakamababang entry price, Vantage code ABC. Isa pa, dahil mas mahalaga ito kaysa sa kahit anong code dito. 70 hanggang 70% ng retail CFD accounts ay natatalo. Yun ang ginagawa ng leverage. Kung pera ito na kailangan mo bukas, isara na ang lahat ng 4 na tab. Kahit pinakamaliit na spread, hindi makakaligtas ang account na hindi kaya ang drawdown. Piliin ang broker na angkop sa'yo, tapos matuto kang mag-trade. Nasa iyo iyon at iyon talaga ang nagtatakda ng resulta. Kung gusto mong suriin ang bawat broker, pinag-usapan ko lahat ng routing dito. Ito ang video na dapat mong panoorin bago mag-deposit kahit saan.